Hello mga kakamping at mga taga-kabilang kubol. Welcome to my YouTube channel. Sa video ito, tayo ay mayroong bubudyakin na vlogger tungkol dito sa pag-adapt kay Kuting ng Norte. Aba, si Kuting nagpapa-adapt na ngayon sa Camarines Sur. At ang nag-adapt ay siyempre ang mga Villafuerte lang. Pero ang mga Bicolanos, aba syempre, Leni pa rin yan. At alam nyo ba, itong si Kuting ng Norte, hindi niya nga ina-adapt ang kanyang lingwahe doon sa Norte, ang Ilocano. Hindi nga yan marunong magsalita ng straight na Ilocano. Ang alam niya lang yung mga pangbati, kagaya ng naimbag nga oras yo, kada kayo amin. Sa mga hindi nakakaalam guys, ako po ay Ilocana na Bicolana. Laking Norte po ako, pero ang mga magulang ko ay mga Bicolano. Alam na alam ko yan na si BBM, ang Kuting ng Norte, hindi inadapt ang lengguwahe niya na Ilocano, hindi yan marunong. Tapos, ang mga Bicolano, ia-adapt siya. Oh, sinuswerte. Ang mga Villafuerte, kung sino ang nakaupo, aba, matindi ang sip-sip niyan. So, huwag kayong maniwala na totoong i-adapt niyan. Siyempre, i-adapt niya ngayon lang. Good for 6 years. Yan ang katotohanan. Sino ba naman ang hindi mag-a-adapt sa kanya kung mayroon siyang pabahay? E di, gusto yan ng mga Bicolano. Siyempre, kahit sino naman, kahit ako, kung bibigyan ako ng bahay, ng pabahay, aba, gusto ko, di ba? So, kunin ang bahay, pero, syempre, Leni pa rin yan. At, alam nyo ba guys, na itong si Kuting ng Norte, inuna pa ang probinsya ng katunggali niya, na si Leni Robredo. Kasi nga, itong si BBM Kuting ng Norte, itong si Kuting, mayroong agenda yan. Pero ang katotohanan, doon sa Cagayan, yung mga nasalanta ng bagyo doon, na Ulysses, wala yan tulong doon. Mga naghihintay yun doon. Sa kanilang kahihintay, kumbaga naka-recover na. Alam ko yan, kasi nga ako, Ilocana. At doon sa lalawigan niya, marami din doon walang pabahay. Diba? Ang daming nawalan ng bahay doon. Nabaha sila. Yun dapat ang inuna niya. Pero, nagpapabango nga siya eh. At, maganda yan. Siyempre, makikinabang ang mga Bicolano. Dapat lang makinabang ang mga Bicolano. Kung ilang taon na rin yan, ilang dekada na yan nagbubwis, dinadaan-daanan lang nila ang Bicol region. Dapat nang natulungan nila kasi yan ay daanan ng bagyo. So, kulang pa nga yan eh. O, nakailang biyahe na yan si Kuting. Kung gumastos yan, buong barangay din ang bit-bit niyan. So, kulang yan kung tutuusin. Dapat dagdagan niya yung pabahay kasi nga, ang dami dyan walang bahay. Sa totoo lang, ang Bicol region, huwag nating sabihin na pobre dyan. Kung tutuusin, mayaman din ang Bicol region. Kaso nga lang, yan ay daanan ng bagyo at maraming politiko na iniiwasan ang Bicol region. Dapat nga yan, tulungan eh, yung mga nasasalanta. At kung sinasabi niyong si Leni, walang nagawa dyan, aba, nagkakamali kayo. Sa liit ng kanyang pondo, nagawa niya pa rin magpabahay na dyan sa Kamsur. Hindi lang yan. Kahit sa mga ibang lalawigan ng Bicol, nakapagpabahay siya kahit hindi kalakihan. Kasi nga, maliit nga lang ang pondo niyan. Nag-start siya sa 500 million. Yung mga ginawa niyang pabahay na yan, mga donation. Nilikom niyang donation. Kaya, nagkaroon siya ng pabahay. Tapos sasabihin nyo na, kawawa si Leni. Bakit kawawa si Leni? Ha? Kayo ang kawawa.
dahil nakalimutan kayo ng inyong ibinoto. Mas ginusto niya pang magpa-impress doon sa lugar ng kanyang kalaban. So, eto guys may paparinig akong vlogger doon sa kabila kung paano nila gawan ng content para kumita lang. Siyempre, pag kinunik nila yung video nila na gagawin kay Lenny, sigurado malaki ang views niyan. So, ito guys iparinig ko na lang ang kanyang boses. At ito, ilagay ko ang picture niya. Boses lang kasi, alam nyo naman, itong vlogger na to, bukod sa yung mga pinagsasabi niya ay walang basihan, mukhang alam nyo yung mukhang tulisan tulisan sa social media. Ito ang kanyang boses. Pakinggan natin guys. Nameme si Nanay Lenlen nyo ngayon. Akalain nyo, ganyan po, kabait po sa Pangulong Bongbong. Yung kanyang mga pinagsasabi dito, sasagutin natin isa-isa. So, ito guys. Ng pabahay program ni President Marcos na kung saan 10,000 na pamilya ang mabibigyan ng pabahay sa Camarines Sur. Hindi pa tapos. Galing Palestina, galing Naga, dumiretso po kami sa City Hall kung saan additional 6,000 units ng pabahay rin po sa Naga City. Sana all po talaga. Pagkatapos nun, napakasipag ni President Marcos. Isa-isa po niya ang mga magiging beneficiaries na mga harvesters, mga bangka, mga sewing machine. Tapos ngayon, alam ko po, excited kayo. Tasan kami ng mga fisherman na nandito ngayon. Matutulungan po tayo ni Presidente ng DSWD, ng DA, na tig 5,000 pesos assistance sa mga farmers. Palakpakan pang 5K naman dyan. Palakpakan muna tayo. Tingnan nyo. Palakpakan. Palakpakan kasi nga doon sa video na balita, nakita ko, pailan-ilan lang ang pumalakpak. Kaya, palakpakan tayo. Ano ba yan? At sabi niya, sana all talaga. Kasi nga naman, doon sa kanyang mismong lalawigan, sa Kailocanohan, marami ding nag-aabang ng kanyang pabahay. Kaya, sana all talaga. So, ituloy natin. Good news na, good news pa. Yan po ang ginawa po ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa baluarte mismo ni Lenny Robredo. Gumawa po ng kasaysayan po si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Stop. Gumawa ng kasaysayan? Diyos ko naman, wala pa naman kasi siyang nagagawa. Ang kasaysayan mo, yung pagpapa-adapt niya. Kuting na nagpa-adapt sa Camarines Sur. Yun ang kasaysayan niya, di ba? Yun pa lang, inadapt nga siya kuting nga siya di ba? Tuloy natin. Sa Bicol, kaya po, yan po ang dahilan na ginawa po siyang adopted son. Anong tawag na ngayon kay Lenny dyan? Tawag kay Lenny, di syempre, legit na anak ng Camarines Sur. Ano ka ba? Gagawa-gawa ka ng ganyang topic. Tapos tatanungin mo sarili mo, maliwanag naman na adopted lang yan si Kuting ng Norte. Pusa nga yan Kuting nga yan Kaya nagpa-adapt siya doon sa mga Villa Puerte. Doon siya nagpa-adapt. Pero ang mga Bicolano, hindi yan inadapt, no? Pabahay lang ang gusto niyan, mga yan. Kunin ang bahay. Pero si Bongbong, it's a pera yan. Pagdating ng eleksyon, kung tatakbo si Lenny, Lenny pa rin yan. So, itagaan nyo yan sa batuhan, Lenny yan. Tuloy natin. Ang nangyari, naging Vice President po si Lenny Robredo. Sa mismong lugar niya, anong nagawa ni Lenny? Hoy, tulisan na vlogger. Sasabihin mo, walang anong nagawa ni Lenny? Tanungin mo yung mga Bicolano kung anong nagawa niya. Diyan sa lugar niya, sa Naga at sa ibang lugar ng Bicol. May pabahay yan si Lenny, no? Yan si BBM. Ano pa lang yan? Plano pa lang yan. Wala pang ang bahay Ano ba nagawa niya? Wala pa nga gagawa pa lang nga Di ba?
kung makasalita itong mga vlogger na to, ano talaga to hindi tumitingin sa laman ng kanilang vlog. Basta makapagsabi lang ng kontra kay Lenny, alam nilang mabenta yan. Kaya ganyan sila kaatat sa mga paggawa ng content about Lenny. Nananahimik yung tao. Tapos gagawan nyo na naman, magsisimula na naman kayo. Ano yan? Ha? Akala nyo kakagatin pa rin yan ng tao? Sa mga nararanasan ngayon natin na mahal ang bilihin lahat. Asan ang pagbabago? O asan ang pinangako niyang, ang tawag doon? Babangon. Walang bumabangon, sila lang. Walang bumabangon. Pero may mga natutumba. Yan ang totoo. Sa ngayon, wala pang bumabangon. Natutumba pa lang ang mayroon. Tuloy natin. Nagtatanong lamang sa mga kakampi, ano kaya ang masasabi nyo dito? Ano kaya ang pwede nyong ibato dito sa mga nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Bicol? Wala mga nagawa Nako, wala pa nga nagawa. Gagawin pa lang. So, anong masasabi? Di kunin ng bahay. Pagkakita na ang bahay. Terhan ng bahay. Ganun lang yun. Diba? Etong mga to napakabilis. Meron lang plano si BBM na kahit wala pa naman yung bahay, wala pa ng poste Wala nga naman BBM pa rin. Hindi nga nag-BBM noon Ngayon mag-BBM? Hindi na yung mag-BBM. Kunin ang bahay, yun lang. Baka pwede nyo lang i-cancel din yung Bicol. Tameme si Nanay Lenlen nyo ngayon. Anong tameme? Hindi yan tameme kasi nagawa niya na yan magpabahay. Anong itatameme niyan? Tinatawanan ka lang ng mga kakamping, no? Umayos ka nga. Tulisan vlogger. Bakit tulisan? Kasi nga, mga trolls yan. Tulisan yan, Kaya tingnan mo yung buhok niya. Mahaba. Magpagupit ka nga para hindi ka sinasabihang tulisan. Tameme si Lenny. Alangan naman sabihin, mag-iingay siya. Di syempre, natutuwa yung tao, hindi yung tameme. Natutuwa siya kasi sa wakas, magkakaroon na rin ng pabahay si BBM sa Bicol. Yun lang yun. Akalain nyo, ganyan po, kabait po si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Bicol. Ay alam po natin na malaki po ang bilangan po dyan na bumoto kay Lenny Robredo kasi lugar po niya yan. Pero baliwala po yun. Natural. Legit na anak nga ng Bicol ampul lang naman yan si Kuting. Inampul lang naman ng Villafuerte. Natural na maraming boto yan si Lenny kasi nga anak ng Camarines Sur. Anak ng Bicol. Kung si PBM nga anak ng Norte daw anak ng Norte, di naman marunong mag-Ilocano. Kinanalasi. Man marunong mag-Ilocano ay apo. Mas magaling pa nga yung anak mag-Ilocano kaysa yung ama Kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi po kayo kinalimutan yung mga taga-Bicol dyan. Hindi lang po pabahay. At yung mga farmers nakatanggap pa po ng ayuda, may mga pa pong binibigay po sa kanila. Dapat lang bigyan ng pabahay at ayuda, pera. Dapat lang nagbabahay dyan ng mga buwis Kung naka-10 biyahe na yan si BBM mo, dapat lang. Nagbibiyahe nga yan, gaya ng sinabi ko. Isang barangay ang bit-bit niyan, kaya dapat lang. Kulang pa nga yan Sana dagdagan pa yung 5,000. Napaka-ayos ito. At saka yung iba kasi dito, itong ginawa po ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Bicol ay bingi-bingihan. Kunwari, hindi nila alam. Parang napakalaking kung tutuusin, napakalaking kasaysayan itong ginawa po ni. Anong kasaysayan pinagsasabi mo? Hindi yan kasaysayan, obligasyon niya yan, no?
obligasyon ng pamahalaan na magbigay ng pabahay. Kasi tumatanggap siya ng buwis ng mga tao. O, bakit umiikot ang gobyerno? Kasi sa buwis. Sino ang nagbibigay ng buwis? Eh, di ba? Mga tao, kahit sino na Pilipino ay may karapatan kung ano man ang ibibigay ng gobyerno. Kulang pa nga yan eh. Dapat noon pa yan nagbibigay ng mga ganyan, pabahay. Pero para po sa atin, share po natin tong video na to para naman ipakalat po natin na talaga. Oh, i-share ang video mo para makakarami ka ng views, no? Itong mga vlogger na to, mga pulangot na to, hindi iniisip ang mga kanilang mga pinagsasabi. Basta makahakot lang ng views, kahit siraan si Lenny, ng todo-todo, ayun, nanalo na yung ibinoto, nanalo sa SD card, tanungin ko kayo, panalo rin ba kayo sa kanya? Siya lang ang panalo, hindi kayo, pati kami, idinamay nyo na hindi bumoto sa kanya, pinagmamalaki nyo. Yung kadiwa, sus, pabango lang yan. Mabaho kasi sila, kaya nagpapabango sila. Pero dapat sana, yung pabango nila yan, buong Pilipinas, lahat ng Pilipino, makakaranas niya, yung mga mura na yan, ayuda yan, subsidi ng gobyerno yan. Yang kadiwa na itinayo niya dyan sa, sa Pili, buong Bicol ba, makakapunta dyan na bibili ng sibuyas na mura, bigas na mura? Sige nga, maniwala ko sa inyo, utot nyo, gawin nyo muna ang every barangay may kadiwa para lahat ng barangay ay siguradong makabili dyan. Pero pag mga ganyan-ganyan lang, nako, sa inyo na ang kadiwa, basta gawin yung mura ang bilihin. Ang gusto namin ay mapababa ang presyo sa mga palengke, mga bilihin sa supermarket, lahat pababain ang presyo para sigurado lahat ng tao ay makabili ng mura. Pero pag yung kadi-kadiwa na yan, nako, suluhin nyo na yan. Suluhin nyo na kasi hindi naman lahat ng tao ay makakabili dyan. Okay? Ay, nako. Ang mga vlogger talaga ng mga pulangot, hindi nagbabago. Ayan, nakaramdam na nga ng mahal na bilihin. Paano kasi, mga guys? Sila, mga vlogger sila, kumikita yan ng libo-libo sa pagbablog nila. Di baling magpakainin kayo ng mga video nila na wala namang katotohanan. Ang nasa isip ng mga yan ay kumita ng pera sa pagbablog. I-compare ninyo sa mga vlogger ng mga kakamping at mga pulangot na yan. Paano sila mangbalasubas? Ang mga kakamping, hindi ganyan lahat ng mga topic ng mga kakamping makatotohanan. Kaya, sana maging mapanuri ang mga tao na ngayon. Kasi, ayan ibinoto ng 31 million, pero ngayon, lahat tayo ay nakakaranas ng hirap ng buhay. Diba? Buti na lang kamo, ang mga OFW, kagaya ko, ay kumikita ng mas malaki kaysa yung sinasahod doon. So, huwag kayong magpaniwala sa mga vlogger na yan na laging iniisip kung paano kumita sa pagbablog nila. At ikaw na vlogger ka, ayusin mo naman ang iyong paggawa ng video. Hindi yung ayan, nakita mo yung iyong politiko na iniidolo pupunta ng Bicol, gagawa-gawa ka niyan. Oy, bakit? Huli na yan si BBM. Bago pa man tumulong magpabahay yan si BBM, aba, nagawa na yan ni Lenny, no? Kaya tumigil ka dyan, doy, tulisan na vlogger. So, dito na lang guys. Bye!